Hi, welcome back ulit dito sa aking channel, Arctech TV. Sa video na to, pag-uusapan naman natin ang roof. May nagtatanong kasi kung paano daw gumawa ng roof plan para sa flat roof. So, magkukwento lang ako ng konti dito sa video na to. Sa aking experience at sa mga ginagawa namin currently, dahil narito ako sa North America, ang ginagawa namin ay malalaking commercial store. Katulad ng nasa screen ngayon, ito ang aming typical na ginagawa. So, ang commercial store na ito ay isang single story lang ito. Yan ang pangkaraniwang mga commercial dito sa US at Canada. Hindi ko nasasabihin kung anong store ito. So, pangkaraniwang area nito ay mga 1 hectare or 10,000 square meters. So, example, itong plano na ito ay ito ang floor plan ng commercial store. So, ang magiging roof nito ay something like, where is it? Like this. So, ito ay flat roof. Pero makikita, so, ang paligid nito ay mga parapet lang. May medyo mataas na parapet, mayroong mababa. At ito ay may mga lines na yan, na may mga lines dahil sa slope. Then sa middle or sa loob ng store, may mga ano doon, downspout. So, may linya ito na ganito dahil may nilalagyan dito ng drain, roof drain. So, madami yan. Kaya may mga slope. Kaya itong maraming line. Dahil katulad dito, may roof drain dito, may roof drain diyan. Bali, ang roof ay nag-i-slope papunta rito. Sloping that way. On the sa kabila, on the other side is sloping that way. Pero ang slope niya ay ano lang, maliit lang. Siguro mga 2%. So, ito pareho, isang drawing to, kaya lang naka-on yung mga layers dito. Medyo magulo pag maraming layers masyado. See? So, ito yung sinasabi kong may roof drain, naka-slope down, tapos yung level niya ay -6. Simula dito, so may poste nito, pababang poste doon, naka-slope siya down ng -6 inches para tatakbo doon yung tubig sa drain. So, yung mga sinasabi ko na ang parapet ay mayroong mababa, mayroong mataas. At ipapakita ko sa inyo ang isang part ng detail. So, punta tayo sa wall section. So, ito, meron ditong
Tanggalin natin to. Oops. I-explode ko lang kung pwede. Tanggalin natin to para malinaw. Ayan. So, ito yung isang parte ng parapet. Mataas yung parapet niya. Tapos ito ay wall. Pangkaraniwang ginagamit dito ay insulated wall panel. Metal yan with insulation. So, ang roof niya ay ganito. Flat. Tapos may insulation siya. Kasi nga dito sa North America ay malamig. At nag-accumulate yan ng snow. Kaya pati ang bubong nila ay insulated. So, insulation, may mga 6 inches yan. So, ayan ang mga parapet section. So, merong lugar na mababa ang parapet. Tanggalin ko lang ito para malinaw. So, ito, may mga ganyang case na mababa lang ang parapet. So, puntahan natin yung isang detail ng parapet. Roof detail. So, ito yung roof, pinaka-enlarged roof detail. So, yung parapet, nakatakip siya na metal flashing. Tapos, ito ang wall, insulated metal panel. At sa bubong naman, yung flat roof ay may insulated. Mayroong siyang makapal na insulation. Tapos marami pa siyang kung ano-anong mga element. May vapor barrier para hindi nagpapawis kasi malamig sa labas, mainit sa loob. So, yan ang komposisyon ng roof dito na ginagawa namin dito sa North America. So, ito yung CAD. So, ipapakita ko rin sa inyo yung punta tayo sa Revit. Kasi Revit na ngayon ang ginagamit namin. So, ito naman ibang project ito pero similar. So, in 3D, ganito ang makikita. Ang roof niya ay flat. Tapos, ipakita ko lang sa inyo yung section para ma-visualize nyo. Okay, so ito yung in-adjust ko lang, hindi medyo malabo. Oops. So ganyan ang itsura ng roof. Ito ay flat. See, ito ay flat. Pero meron siyang slope na konti papunta dun sa drain. So, yan ay nakapatong sa mga structural beam and trusses. Pakita ko lang itong section dito. So, ayan. Makikita nyo, marami siyang trusses. Tapos, yan ay nakapatong sa metal deck. Balik nga tayo sa roof details. Nalimutan kong i-mention ang ito. Bali, may truss sa ilalim, structural framing, then roof metal deck,
then yung vapor barrier, then insulation, then yung pinaka-finish ng roofing. Bali complicated yung ano dito, yung composition ng roof dahil sa sa climate. So balik tayo sa Revit. So ganyan ang hitsura ng flat roof. So malaking store na ginagawa namin. So puntahan natin ang section dito sa Revit. So tanggalin ko lang ito. So ganito. Katulad na ipinakita ko kanina sa inyo yung sa CAD. Parehas din siya. So mataas na parapet. Tapos ito na yung roof, sloping pa ng bahagya, at nasa ilalim ang truss. So ayan ang roof plan. So ipapakita ko naman sa inyo ang sample ng picture ng store na yan, ng mga ganyang store. So open. So ito yung sample ng roof na yan. Dito mababa yung parapet, tapos may metal yan, tapos ito yung ang tawag dito TPO. Hindi ko alam eksakto ang meaning ng TPO, but is something like similar to rubber na nakadikit yan dun sa insulation. Tapos meron silang walkway para dito lalakad, para hindi ma-damage ang bubong na rubber. Tapos may mga kanyan exhaust at saka yung mga mechanical unit sa taas. Ito yung ladder pababa. Tapos ito yung isang parte na mataas ang parapet, may mababang parapet. So ito yung TPO, tapos may parapet dito. Ito ay adjacent sa isang building. So yung kabilang building may partition lang sila na parapet, tapos yun ay iba rin ang composition. Yung may gravel sa taas, may gravel sa nakapatong sa bubong. So that is called built up. Different composition. So ayan yung mga mechanical units. So makitang-kita dito na yun ang bubong na ito ay flat. Tapos may mga drain, ayun. Yan ang roof drain. May tubig pa ngayon. Hindi siya nag-drain lahat. Naging stagnant yung tubig doon. Ito pa, may mga drain dito. May tubig dahil hindi pumasok sa drain. So ito yung mababang parapet. Bali sa tabi pala nito meron din siyang daanan ng tubig palabas. So ayan, napakalaki nito, dahil ang store ay about 1 hectare. So ayan puro flat roof. Yan ang common dito sa North America. So ayan, may mga walkway and mechanical units. So ayan ang
roof dito sa na ginagawa namin dito sa North America. May ipapakita pa ako sa inyo, isa pa, not this one, open. So ganyan yung habang kino-construct yung roof. Bale, almost tapos na yung roof nila. Yan ang inuunang ginagawa. Tapos may mga parapet, may mga framing na mataas. Tapos ilalagay nila ang wall pagkatapos ng bubong. Stop na tayo dito. So yan yung actual na construction ng store na ginagawa namin dito sa aming trabaho. Stop na tayo. So hanggang dito na lang muna, at sana nakatulong ito sa nakapagbigay ng idea about the roof plan. So next video, gagawin ko naman yung maliit na lang, at maghanap ako ng mga details para sa flat roof. Titingnan ko kung anong makikita ko na diyan sa Pilipinas or sa Asia. Nagtrabaho din kasi ako sa Singapore. Maghanap ako, titingnan ko kung ano makikita ko doon. Hanggang dito na lang, at hanggang sa next video. Thank you.